So hello po sa inyo mga Kalingap, welcome back po sa ating YouTube channel po, Kalingap JJ. And kung bago po kayo sa aking channel, ayan po, pa-subscribe po, pa-like and on the notification bell po para sa maraming at update ng ating vlogs or live man po yan. So for today's vlog po mga Kalingap, so na ano po natin yung case po ni Melka. Sana nga po ay hindi po ganun kalala po yung magiging findings kay Melka. Sana po ay magkaroon po ng second option o kaya mag-suggest po siya ng second option kung sakaling yun yung diagnosis sa kanya. Pero hindi pa naman po natin alam kung ano po talaga yung pinaka-final. Kasi may dun sa message is may daw. So hindi pa po sure. So marami pang procedures na gagawin po kay Melka. Sana po yung mga procedures po na yun ay mag-conclude po na wala pong meningitis si Melka. Kasi po marami pong bigyan ng prophylaxis yun guys, yung mga gamot, yung mga nagkaroon siya ng direct contact kay Melka. Yung nagkaroon ng direct contact kay Melka, syempre mahirap na po. It's better safe and mas okay na nanigurado kaysa magkaroon pa din ng sakit na ganun. So yun mga kalingap, so for today's vlog naman po, ako po ay may napansin po mga kalingap. Napansin ko po naman po ay si Dara na yung my day po niya is ito po. Kapakita ko po, ayan. Yan po, ito po. Ito pa po. Dalawa po yan mga kalingap. Doon po sa profile pic po ni Dara. This is the official and legit account po ni Dara. Nakikita po natin guys, dun sa kanyang note sa Facebook. 1% okay and 90% stress. Grabe. Sa ganyang edad po na stress po si Dara, ano po kayang dahilan? Marahil po yung sakit niya po na nalaman niya na meron siyang PCOS. So possible po yun guys na i-discuss po natin kung ano po ba yung PCOS. Grabe. And yung my day po niya guys, gabing kay lungkot. Grabe po. Gabing kay lungkot para kay Dara. Hay, grabe po talaga. Dinadamdam niya po yung yung sakit niya po. Yung condition niya po na meron siya. Na sinabi niya po doon sa latest vlog po nila Kalingap Vlog. Ayan po. Sa mga hindi pa nakakapanood, ayan po. Ito po yung vlog po na yan. Na na-confirm po kasi nagpa-consult po siya sa OB-GYN, which is yung doktor sa mga babae at sa mga buntis. Na napagkaalaman po natin na meron po siyang PCOS guys. Grabe. PCOS. Ano po ba ang PCOS guys? So ang PCOS po is yan, Polycystic Ovary Syndrome. Yan po yung ibig sabihin po ng PCOS. Sa mga hindi pa po nakakaalam, ang PCOS po ay Polycystic Ovary Syndrome. Na po. Ito po ay problem po sa hormones. Sa hormones naman po ang may problema po ito. Na naka-apekto po during reproductive years. Reproductive ng isang babae. Yan po klaro po tayo doon mga kalingap. So kapag mayroon kang PCOS, syempre, you may not have periods very often. So, hindi po kayo magkakaroon ng periods. Kung magkakameron man po, siguro 3 months, dadalawin ka. 6 months, dadalawin ka. Mayroon nga po akong kakilala guys 1 taon hindi po dinatnan. Grabe po, hindi po dinalaw guys. At after po ng mga buwan po na yun, yung taon po na yun guys, dumating yung periods, pero limited lang yung araw ng flow ng blood. Usually po dapat kapag sobrang tagal po ng na hindi po nagkaroon ng mens, yung pong structure ng ng babae, reproductive, yung nakaganon ganun guys. Yung sa loob nun, sobrang kapal na. Once, kasi kapag hindi ka po nagme-mens, kakapal po yung lining. Yun. Kapag kaarawan mo na, kaaraw, or yung araw mo na po para mag-mens, sa mga regular po, ayan, mag-shred po yun. Yun po yung dugo na lumalabas po tuwing menstruation, di ba? Minsan nga po, jelly-like ang substance jelly-like, parang jelly ace yung itsura ng
ng blood kapag matagal pong hindi po dinatnan. So ito po yung problem po dito. Problem po dito is hormones, di ba? Tapos po hindi po nagkakaroon ng periods. Sobrang tagal po nagkakaroon ng periods. Kung magkakameron po ng periods after 3 months, 6 months, or 1 year, ang araw lang ng kanilang periods is 2 days, 3 days, mga ganun lang po. Doon lang naglalast po yung kanilang menstruation. Ganun po kahirap po ang condition kapag meron kang ganito. Ganun po yung nararamdaman po at nararanasan. So ano po ba yung hormone na yun? Yung hormone po na yun is marami po yung androgen. Yan. Ano po ba yung androgen, guys? Itong androgen po na yun po, most commonly po ang androgen po is puros po sa lalaki. Pero meron din naman po sa babae, di ba po? Siyempre, yung androgen is sex hormones. O yan. So, tinutulungan po tayo, dati bata pa, dati pa. Ang purpose po ng androgen is yung puberty. Yun po yung role, main role po sa reproductive health ng ating katawan, yung development din po yun. Everyone has androgens. Yan, everyone has androgens. But males yan po. But males, mga lalaki lang po. Naturally, ang meron po talaga nito. Marami po talaga. And, syempre sa lalaki tawag yun ay testosterone is the most common androgen. Yun sa mga lalaki. So, kapag sa puberty, yun po yun yung main role ng androgen, diba? Yung sexual desire, function, yun, muscle development, yung bone density, kung gaano katibay ang inyong mga buto. So, ang roles po ng androgens sa mga lalaki, yan, yun. Deep voice, yan. Yung deep voice, diba? Nagiging matangkad, hair growth, diba? Hair growth sa ating mga scalp, chest, underarm, genitals, yan, etc. etc. And sa women naman po, it triggers, siyempre pag puberty sa mga babae, diba? Breast development, nagre-regulate ng menstruation, diba? Yun yung sa PCOS. Yun yung sa PCOS, guys, regulates menstruation. Pero kapag marami kang androgen, which is yung problem is sa PCOS is yung androgen, diba? Too much ang pag-produce ng hormone na androgen. So dun po nagkakaroon ng ng PCOS. Yan po, nagde-develop po along the outer edge of the ovary. So kung ito yung ovary, grabe po yung line. Yun. Tapos nagkakaroon po ng cyst. Yan po. Dahil nga naiipon, yun po. Yung small fluid po na yun, imbis na mature eggs, ang ginagawa po nito, nagkakaroon ng immature eggs. Yun, naging immature eggs. Kaya po, ang PCOS po is unknown po to. Hindi po natin alam kung ba't po ba nagiging ganun. Ba't kaya nagkakaroon ng ganun ng isang babae? Until now po, hindi po din po alam kung bakit. Basta po, yun po yung nangyayari. And magiging resulta na hindi po makakabuo. Yun po yung pinaka-worst po din. In the future, kung sakali mag-aasawa po siya. So magkakaroon naman po ng percentage. Kaso small percentage lang po magkakaroon sila or makakabuo po ng baby. Kasi kapag PCOS po is very high percentage din po kasi na hindi ka talaga makabuo talaga. Makabuo pero may tawag po dun medyo malawig na yung H-mole. Yun. Akala mo buntis ka, lumalaki yung tiyan mo, pero pag dinig mo ng heartbeat sa baby, wala, as in wala. Ibig sabihin bugok po yung nabuo nyo. Yun, mga common na nangyayari kapag may PCOS. So ano ba dapat gawin? Siyempre meron tayong early diagnosis, treatment, and ito yung pinaka risk factor po ng PCOS. Yung talaga, malaki ka, yung grabe yung weight mo, hanggang sa maging obese ka na po, yun po talaga yung pinaka risk po talaga dun. Risk factor kung ba't nagkakaroon po ng PCOS. Yun po yung pinaka-common na kita po. Kaya po kapag babae po kayo, alam niyo po yung physical activity, exercise, recreational activities, ganun po. And syempre hiwalay po sa stress. Yan po kung nakita po natin yung
ano po ni Dara, yung my day po niya. And yung note po niya, na nalulungkot siya, na mataas yung percentage na na-stress siya. Yun po yun. Grabe po. So, kapag left untreated po ito, mga kalingap, itong PCOS, syempre magkakaroon ka ng, syempre pag overweight, obese, yan po. Kapag obese ka po, syempre common dyan yung type 2 diabetes, yung heart disease, ayan po, diba? So, yun, moving on po sa symptoms ng PCOS. Start around the time of the first menstrual period. So, ano po ba yung mga symptoms? It vary. Yan, it vary po Kapag meron ka po nito, dapat po magpakonsulta ka na po agad. Huwag ka na po pumunta sa mga albularyo. Ayun po, wag po kayong pupunta po doon. Dahil po hindi po sila magiging sagot sa inyong mga sakit. Hindi lang po sa PCOS, lahat po ng nararamdaman niyo po, hindi po yun ang solusyon, guys. May mga libre po tayong gamot sa rural health, di ba? Mga provincial hospitals, yan po, mga government hospital, yan, libre po din. Kaya po wag po kayong mag-hesitate, yan po, wag kayong mahiyang magtanong. So, ano po ba yung mga symptoms? Kapag meron po kayong ganito, ayan po, magpatingin na po kayo. Irregular periods. Unang-una yun, guys, irregular periods. Kapag meron po kayo nun, yun na yung common sign of PCOS. So, kapag ang tagal mo nang hindi dinadatnan, ang tagal sobra. Grabe, hindi ka na dinadatnan ilang buwan na, ilang taon. Nako. Siguro, pag 2 buwan hindi ka na, hindi ka dinadatnan, alarming na yun. Dapat, conscious tayo sa ating mga sarili. Diba? You may have trouble of getting pregnant. Hindi po kayo mabubuntis talaga. I mean, mabubuntis po kayo, pero very, very low percentage po. Meron naman po akong kilalang may PCOS, pero nakabuo po sila ng anak. Pero sobrang hirap po. It takes years talaga to count para ma-overcome. Diba, as we wait, kapag meron pong ganyan, dapat po, ginagawa nyo na po yung daily exercise, recreational activities, etc. Ayan po. And syempre, yung cause pa, guys, too much androgen, yung nga po yung sinasabi ko po kanina. Ang androgen po, yun po yung pinakadahilan po. Ito po yung hormone na sobrang taas kung bakit po talaga hindi nagkakaroon ng mens. So ano ba yung androgen? Ito yung dapat meron sa lalaki, yung testosterone nga po, di ba? Dapat ito ay marami lang sa lalaki. Kasi nga, purpose nga po nito, yung di ba, body hair, yan, etc. May result in excess facial and body hair. Yan, guys. So, kapag may kilala po kayo, may jowa kayo, guys, may girlfriend, yan. Bago nyo po, guys, asawahin, ipatest nyo muna. Yun po yung suggestion ko. Kung ang mataas ba yung androgen nila. Makikita nyo naman po yung physically. Ito po tips. Makikita nyo po kapag maraming androgen ang isang babae. Maraming tawag dito, maraming excess ang facial hair. Tinatawag namin hirsutism. So marami pong body hair. Patayo po dito, may bigote. Bigote po, may bigote yung babae. Nako. Sign po yun ng mataas ang androgen. Yan po. Kaya po kapag sa mga babae po dyan na mayroong tawag dito, bigote, yung sobrang kakapal, guys, ay nako, pacheck na po kayo. Tapos may severe acne. Severe acne, guys. Yun po talaga. And syempre yung ito, polycystic ovaries. Polycystic ovaries, dito naman po ay yung ovaries niyo naman po is lumalaki, di ba? Dapat po dapat normal lang yung yung laki niya. Pero dahil po sa PCOS lumalaki, guys. Kaya po sinabi ko kanina, nag-immature po. So yun. Ano po ba yung mga causes din ito ng PCOS po? Merong factors din po yun. Meron po dito insulin resistance, diba? Insulin is a hormone that the pancreas makes. It allows cells to use sugar, your body's primary energy supply. So if cells become resistant daw po sa insulin. Ng action ng insulin, alam naman natin, ang pinaka-action ng insulin is
blood sugar, sa blood sugar po, na ano, parang nire-regulate lang po yung blood sugar. So kapag pag hindi po kayang kapag may insulin resistance, wala na po. Yung blood sugar niyo po tataas, kaya po nagkakaroon ng type 2 diabetes. Yan po, mataas po ang asukal sa dugo. Yan po yung nangyari po. And low grade inflammation. Kapag nasugatan naman po kayo, matagal ang paghilom. Yan po. And yun hereditary, diba? Yan pong PCOS po na yun is namamana. Yan. May mga genes po na nililink yan. Base po sa research. Kapag mayroon pong family history na PCOS, ito din po. May role din po na nagde-develop po ng ganitong condition sa generation to generation. So yun nga po, causes din excess androgen. Yun nga po yung sinabi po natin kanina. Na dapat ang high levels lang ng androgen is sa lalaki. Kasi mga lalaki, kailangan ng bigote, may chest hair, diba? Yung boses, lumalagom, ganun po. So ano po ba yung complication? Ito na po yung pinaka nakakatakot na komplikasyon ng PCOS. Can include, una yun na nga po yun, infertility. Hindi po kayo mabubuntis. So once na mabuntis naman po kayo, very low ang percentage po. Pangalawa, gestational diabetes. Yung habang nabubuntis ka, meron kang diabetes, yun na po yung mataas pa ang presyon mo. Pangatlo, miscarriage or premature birth. Pwede kang maagasan po. Or yung baby niyo po kapag lumabas is immature. Ano po? Ganun. Tapos yun na nga po, komplikasyon din po dyan. Siyempre, dahil meron ka nga pong ganyang sakit, siyempre ma-stress ka. Yun na nga po yung nakaka-alarma din po kay Dara. Di ba po? Kapag left untreated po yan, marami pang mangyayari po na hindi po natin inaasahan. Siyempre, pwede ito maging endometrial cancer kung hindi po napapansin, kung walang early detection. Kaya po sabi ko po sa vlog po din kay Melka, early detection is the best protection. The best protection po. Kaya po kailangan po natin ipakonsulta po yung nararamdaman po natin. Yan. Sakit sa puso dahil sa breakup, ipakonsulta natin. Sakit sa ating ulo, 4 na araw na, mahigit, hindi pa tayo nagpapatingin, yun guys. Mga ganun po, lagnat na hindi magaling. Yun po. Kaya po, sana si Dara mapanood dito para ma-aware siya kung ano ba yung dapat nang gawin. So, simple lang naman diet lang, physical activity, yung recreational activity, pwede naman siya mag-jogging sa kanila, yung sa boulevard, sa labasan nila, pwede yun mag-jogging, may magwalis tuwing umaga, diba? Parang hindi ka makakatulog, kasi kulang po ang inyong buhay kapag wala ka pong ginawang activity na nahirapan ka, yung pinagpawisan ka, dahil po meron ganun, or moderate to severe, light to moderate exercise. Yan, pwede na yan. Sa mga una pa lang, sa mga beginners. Pero kapag sanay-sanay nyo, yun, moderate to ikaw na pong bahala kung hanggang saan ka kakasa. Basta yun po yung dapat limit din yung yung pagkain ng matataba, diba? Cholesterol, mantika, lahat po ng bawal. Okay lang na po kumain, basta wag lang sobra. Lahat naman po ng sobra is nakakasama at bawal. So yun mga kalina. Sana po may naintindihan po kahit naunawaan po sa aking vlog mga kalina. And magsilbing aral po ito sa mga viewers po din natin na naka-experience po ng ganitong simptomas. Yan po, pa-check po kayo kaagad-agad. Huwag po kayong magdadalawang isip. Marami pong libre na health unit po. Yan, health facilities sa ating Pilipinas. Yan po mga kalingap. So yun po kay Dara. Yan, ipag-pray din po natin si Dara na ma-overcome yung ganitong sakit niya. Kasi wala tong hindi to mako-cure. Ang tanging gamot lang talaga dito is ang inyong mindset, disiplina sa sarili. Kung meron kang disiplina sa sarili, maganda yung mindset mo. Kung
kung iniisip mo na para din naman to sa'yo, yun yung makakatulong po sa'yo. Yun yung pinakasusi. Yan, syempre may prayers. Yan po, huwag mong mawala. Lagi po dapat may disiplina sa ginagawa, sa kinakain. Yan po. Dapat po hindi po kayo dapat makakatulog na wala po kayong ginagawang exercise. Ayan po. And yun sa diet, di ba po. Madali na lang po yun sa kanya. Yun lang naman po yung tanging susi para hindi na dumating yung mga sakit na hindi po natin gusto. Yan, mga severe diagnosis po na pwedeng mangyari, pwedeng naka-line up once na left untreated or hindi po binigyan pansin. So mga kalingap, kung nag-enjoy po kayo sa aking video, please comment po kung ano po yung insights sa ating vlog, mga kalingap. And pag-pray po natin ang kalusugan po ni Dara. God bless po everyone and thank you po.